Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem. Doon ay ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin?" "Opo," tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nanais na maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay service. Sa paglalakbay natin ngayong panahon ng Kwaresma, muli tayong inilalapit ni Jesus sa katotohanan ng kanyang misyon. Sa Ebanghelyo ngayon, malino niyang inihayag ang kanyang haharapin. Siya'y aakyat sa Jerusalem, ipagkakanulo, hahatulan, pahihirapan, at ipapako sa krus. Ngunit sa gitna ng seryosong pahayag na ito, may isang eksenang tila hindi akma. Ang paglapit ng ina ni Santiago at Juan upang hilingin ang mga pangunahing pwesto para sa kanyang mga anak sa kaharian ni Jesus. Sa tagpong ito, nahahayag ang malaking agwat sa pagitan ng lohika ng Diyos at lohika ng tao. At sa gitna ng lahat ng ito, isang salita ang pwede nating pag-usapang siyang buod ng mensahe. Service. Habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa krus, ang mga alagad ay nag-iisip tungkol sa karangalan. Habang si Jesus ay naghahanda sa pag-aalay ng sarili, sila naman ay naghahanap ng posisyon, ng pwesto. Ito ang madalas na tensyon sa ating sariling buhay. Nais nating sumunod kay Kristo, ngunit madalas ang ating puso ay naghahanap ng pagkilala, ng kapangyarihan, ng seguridad. Kaya nga sa mas malalim na pagtingin, alam nyo, likas sa ating tao ang pagnanais na maging mahalaga. Gusto nating mapansin, gusto nating may halaga ang ating ginagawa,
Wala namang mali sa mga hangaring ito. Ngunit kapag ang hangarin ay nagiging ambisyon na siyang nag-ahari sa puso, doon nagsisimula ang paglayo ng ating buhay ayon sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Napakalalim ng pangungusap na ito sapagkat ang paghiling ng pwesto sa kaliwa at kanan ni Jesus ay hindi paghiling ng kalulhatian lamang. Ito ay paghiling ng pakikibahagi sa kanyang paghihirap. Ang kaliwa at kanan niya ay hindi mga trono ng ginto, kundi mga krus sa Golgota. Sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng paglilingkod. Ang sino mang nagnanais maging dakila sa inyo, ay dapat maging lingkod ninyo. Ito yung radikal na baliktad na lohika ng mundo. Sa mundo, ang dakila ay pinaglilingkuran. Sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay siyang naglilingkod. Ang Kwaresma ay panahon ng paglinis sa ating motivation. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka nagdarasal? Kung ang puso natin ay naghahanap lamang ng pagkilala, maaring ang ating paglilingkod ay hindi paganap na naiiayon sa puso ng Diyos. Ang pinakamalalim na pahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ay ito. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay bilang pangtubos sa marami. Mga kapatid, dito nakasalalay ang sentro ng Kristyanismo. Ang Diyos na makapangyarihan, piniling maging lingkod. Ang hari ng lahat ay nagpakababa ng sarili. Kaya nga, napakahalaga ng mensaheng ito, mga kapatid. Lalo na sa mga may responsibilidad sa atin, tulad ko. Mga magulang, leader, guro, likod na simbahan. Ang authority ay hindi karapatan upang mangibabaw, kundi opportunity upang maglingkod. Ang tunay na leader ay hindi yaong may pinakamaraming tagasunod, kundi yaong handang magbuhat ng pinakamabigat na pasanin. Sa personal na antas, ang paglilingkod ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang pakikinig ng may pasensya, ang pagtulong ng hindi naghihintay ng kapalit, ang pagpapatawad kahit mahirap, ang pag-aalay ng oras para sa nangangailangan. Hindi laging malaki at dramatic ang tunay na paglilingkod. Kadalasan ito'y tahimik, hindi napapansin. Ang Kwaresma ay paglalakbay patungo sa krus. At ang krus, ang sukdulang larawan ng paglilingkod. Isang pag-ibig na umaabot hanggang sa pag-aalay ng sarili. Kung nais nating marating ang Pasko ng pagkabuhay na may pusong nabago, kailangan nating tanggapin ang landas ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi madaling daan. Ito ay nangangahulugan, ito ay nangangailangan ng kababaan ng kalooban at ng sakripisyo. Ngunit dito rin matatagpuan yung tunay na kagalakan, sapagkat sa pagbibigay natin ng sarili, doon natatagpuan natin ang mas malalim na kahulugan ng ating buhay. At sa huli, ang tanong ay hindi kung gaano kataas ang ating naabot, kundi kung gaano kalalim ang ginawa nating paglilingkod. Hindi kung gaano tayo napansin, kundi kung gaano tayo naging instrumento ng pag-ibig kahit walang pumapansin. Ngayong nasa ikalawang linggo tayo ng Kwaresma, inaanyayahan tayo ni Jesus na muling suriin ang ating puso. Handa ba tayong uminom sa kopa ng sakripisyo? Handa ba tayong yakapin ang landas
ng paglilingkod? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sa anong konkretong paraan tayo tinatawag ng Diyos na maglingkod ng mas tahimik at mas tapat, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ay naparito upang maglingkod at pag-alay ng iyong buhay. Turuan mo kaming sundan ang iyong landas. Linisin mo ang aming mga motivations, palambutin ang aming puso. Gawin mo kaming lingkod na handang magbigay ng hindi naghahanap ng kapalit. Sa paglalakbay naming ito ngayong panahon ng Kwaresma, hubugin mo kami sa diwa ng tunay na paglilingkod. Amen. Pagpalain po kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.